Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Seeing He gave it to all life. Ibinigay niya sa lahat ang buhay. Ang buhay natin, mga kapatid, ang buhay mo, ang buhay ko, ay bigay ng Diyos sa atin. Salamat sa Scripture. Kasi ang sabi ng Scripture, mga kapatid, create niya lang ang lahat ng bagay upang magbigay sa Kanya ng kaligayahan. Sabihin mo, Brother Gilbert, wala pa, ang tao hindi pa nakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos sapagkat marami pang mga lasinggiro, marami pang mga taong puno ng bisyo. Huwag mo isipin yun, kapatid. May makita ba tayong hindi magandang ginawa sa ating mga kapatiran o sa mga tao na sa ating paligid? Huwag mo isipin yun. Sapagkat bayad yun sa dugo ng ating Panginoon. There will come a time that that man will bow down before the Lord. Amen? Luluhod talaga lahat ng tao sa harapan ng Panginoon. Kung hindi ka man luluhod ngayon, luluhod ka bukas, luluhod ka sa madarating na araw. Sapagkat yun yung Scripture, ang sinabi ng Scripture, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Hallelujah. Basahin ko tuloy ang Scripture, mga kapatid. Sabi niya, He is the Lord of heaven and earth, seeing He gave it to all life and breath and all things. Isulat mo dyan, Toy, para makita nyo na. Tingnan yan. Scripture yan. Salita ng Diyos yan, mga kapatid. Salita ng Diyos yan. Hindi yan salita na walang kabuluhan. At salitang totoo yan. Sabi niya, seeing He gave it to all life and breath and all things. Do you hear me? Lahat ng bagay na ating natamasa ngayon, mga kapatid, natamasa mo yan ngayon, na-enjoy mo yan ngayon, sapagkat ibinigay ng Diyos sa iyo yan. Karapat dapat lamang pasalamatan ng Diyos. Amen po ba? Itong gesture ngayon ng ating kapatid, si Maros at si Jesse, mga kapatid, is a gesture of faith. Expression sa kanilang mga puso na sila'y nagtitiwala at nagpasalamat sa buhay na ibinigay ng Diyos kanila. Praise the Lord. Ang sabi dito, kaya nga, basahin muna natin dito, mga kapatid. Para magtanto natin sa ating mga sarili, kahit anong relihiyon ka pa, tayong lahat ay anak ng Diyos. Diretsuhin ko na kayo. Hallelujah. Kahit anong relihiyon pa mayroon ka. Hallelujah. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Pakinggan niyo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pakinggan niyo yung sinasabi dito. Sabi niya, say, give it to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men to dwell upon the face of the earth. Narinig niyo yun? Isang dugo ang nanalaystay sa atin. Hallelujah! Tayo ay magsasabi kung minsan noon, pag hindi kabilang sa ating pamilya, di ba may mga uso doon sa Pilipinas yung family reunion. Uso doon yun. Kasi ginagamit yan sa politika doon. In-inspired ang mga tao na magkaroon ng family reunion para pagdating ng eleksyon, isang buong pamilya kanya. Pero, ang ating pag-aklalin sa family reunion, mga kapatid, yun lang nabilong sa ating family tree. Mayroon tayong lulong-lula doon, pinagmula ng 7 anak, yung mga 7 anak nanganak hanggang dito sa baba. Mga kapatid, yun yung family tree. If you are outside of that family tree, you will not be recognized as one member of the family. Amen? Pero pakinggan niyo yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi niya, and hath made of one blood. Kaya po tayong lahat ay mga magkapatid. Kapatid ko kayo, whether you like it or not, kapatid ko kayo. At kapatid niyo ako. Sabi ko,
And hath made of one blood. Sa verse 26 na ko, if you're reading your Bible, in Acts chapter 17, sa verse 26 na ko, kung may mga Biblia kayo. And hath made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth. All the face of the earth. Kaya hindi ka talaga mawawala sa Panginoon eh. Siya pa ang dahilan. Kahit saan ka man nakatira ngayon mga kapatid, ang Diyos ang siyang may akda sa mga bagay na yan. Sabi niya, and hath made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Kung saan man sila nakatira ngayon, tuloy mo kayo mga kapatid. Harinawa ang pakinggan ninyong ito ay may isang puso natin. Hindi ako nagbigay sa inyo ng discouragement, but I'm giving you encouragement and inspired your faith, mga kapatid. Hindi ko kayo sinabi na, dito kayo sa amin, magpamembro kayo dito. Hindi po. Pero wala kaming ibang gagawin kundi ilahad ang katotohanan sa Bible. Ikaw at ako ay walang pinag-iba. Tayong lahat ay magkapatid sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kung sa ibang mga reliyon, nakarinig kayo na kayo ay mga ganon, kayo ay mapunta doon, mapunta kay Ebero sapagkat hindi kayo nagsumunod sa aming reliyon, hindi kayo pumasok, hindi kayo nagpamember sa aming reliyon. Mga kapatid, wala pong katotohanan doon kahit katiting. Wala pong katotohanan doon. Tayong lahat ay magkamag-anak sa harapan. Isang dugo lamang ang nalagay sa atin. Ang una natin mga magulang, mga kapatid. Sino unang magulang natin? Babalik kayo doon sa una eh. Doon sa unang tao, nagbinigyan ng purma, mga kapatid. And God formed man from the dust of the ground. Babalik kayo doon. Si Adan at si Eva ang pinagmulan sa buhay na ito. Hallelujah. Doon kumalat ang buhay. Pinatay na ng Diyos ang lahat ng mga tao sa panahon ng Noah, mga kapatid. But He found the family of Noah righteous in the sight of God. Nabuhay ang mga anak ni Noah. Yung tatlong anak ni Noah, si Ham, si Japhet at si Sim, at ang kanilang mga asawa. Nagdami na naman ang tao. Hallelujah. Di ba pinatay na ng Diyos yun? Doon sa baha. Ang nabuhay doon, 8 tao na lang. Puro sila righteous sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat pamilya sila ni Noah, mga anak ni Noah, asawa ni, mga anak ni Noah. So mga righteous na lang, ang lahat ng mga hindi matuwid sa panahon na yon ay pinatay ng Diyos. Hallelujah. Pero huwag yung ng Diyos ay pumapatay, mga kapatid. Sapagkat mayroon siya kapangyarihan na pumatay, subalit mayroon din siya kapangyarihan mabuhay. Sabi nga sa salita ng Diyos, if I'm not mistaken, sa John chapter 8, He has the power to lay down His life and to take it back. Praise the Lord. Sabi niya dito mga kapatid, and hath made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Verse 27, the purpose of all these things. Sa verse 27, sabi niya, that they should seek the Lord. Meron mo yan? Tayo ay hindi mga Canadian. Puro tayo Pinoy. Pumunta tayo ng Canada, mga kapatid. Akala natin pumunta tayo ng Canada dahil sa ating sariling kagustuhan. Subalit ngayon, mabasa mo ito, hindi pala. Kagustuhan mo lang ito ng Diyos. At dito sa mga kagustuhan ng Diyos na ito, bakit ka pinadala ng Panginoon dito? Kasama rito ang sinabi ng Scripture that you should seek the Lord. Hallelujah. Nabasa na, narinig niyo ko? That they might seek, that they should seek the Lord. If perchance they might feel after Him and find Him. Kompleto talaga ang Scripture mo. Paghahanapin mo siya, sabi ng Scripture, matagpuan mo siya. Taliwas sa sinabi ng relihiyon na ang Diyos ay nakatira sa napakalayong langit. Hallelujah.
sabi nga ni Ili Soriano nung buhay pa si Ili Soriano mo, maubos na ang lahat ng gasolina sa lupa. Hindi mo marating yung langit na nitira. Maubos na daw lahat ng gasolina sa lupa. Hindi mo marating yung langit na nitira ng Diyos. Pero balik na sinabi ng Scripture. Why? Because we understand the Scripture in literal sense. Nung sinabi ng Biblia na, I will go to my Father. And all you understand about going to the Father is that the Father is dwelling in that physical heaven. Napakalayo. Hallelujah. At hindi mo kaya puntahan. Kahit anong pang specific sakyan mo, hindi mo kaya abutin ang langit, mga kapatid. Pero ang Scripture iba eh. Hallelujah. Bakit iba? Mga kapatid, ang pangalan po ng ministeryong ito, para sa information sa mga bago lang namin nakasama ngayon, salamat sa dedication ng bata. Hallelujah. Ang pangalan sa ministeryong ito, mga kapatid, is Father's House Ministries. At ang sabi ng mga relihiyon sa kanilang preaching, in my Father's house are many mansions, and I will go there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to take you, that where am I? There you may be also. In my Father's house are many mansions. Yun yung pangalan nating ministeryo, Father's house. Pero kaiba ang aming perception ng Father's house. Hallelujah. Sapagkat ang Father's house, hindi mo physical. In my Father's house are many mansions, at ang pagkaalam ng mga reliyon dito, ang Father's house ay ang langit na physical na yan. And for this time, Christ is not here on earth. Sabi nila. Sapagkat nung siya'y namatay at nabuhay mo uli, sa pangatlong araw siya'y pumunta ng langit, bumalik siya sa kanyang Ama. Doon sa langit at hanggang ngayon, 2,000 years plus na mga kapatid, hanggang ngayon, atin pang hinihintay ang pagdating sa Ginoo. Sapagkat nga, ang kanilang perception ng our Father's house ay physical na langit na yan na napakalayo. But I want to inform everybody, mga kapatid, baka magulat kayo sa inyong mapakinggan. Pero ano muna ninyo? Pagpulay-pulayan muna ninyo kung halimbawa mabigat ito sa inyong pandinig. Pagpulay-pulayan muna ninyo. Na ang Father's house ay walang iba, kundi ang tao. Baka magulat kayo sa inyong narinig. Praise the Lord. But I have so many back-up scriptures sa Biblia, sa mga bagay niya, na ang bahay ng Ama. Kung narinig niyo, pasensya na, Sister Maros, ha? Pwede mo mahaba-haba ko tayo? Okay lang. Hallelujah. Yung term na Father's house, kung inyong marapatin na basahin yan sa scripture, ay mabasa sa John chapter 2 at sa John chapter 14. Nung sabihin ng Panginoon, make not my Father's house an house of merchandise. Di ba yung pinagtutuwan niya yung mga misa doon sa templo? Sabagat yung templo na supposedly a house of prayer ay ginawa ng lungga ng mga magnanakaw. Katulad sa kongreso ngayon. Hallelujah. Kaya pinagtutuwan ng Panginoon yung lamisa, sabi niya, make not my Father's house an house of merchandise. Yun yung term na ginamit. Father's house. At ang tinutukoy doon sa John chapter 2 na Father's house ay ang templo. Amen po ba? Templo. Kasi pumasok siya doon sa templo, mga kapatid, nakita niya yung mga money changers, nakita niya yung mga hayop na dapat iaalay sa Panginoon, bibilhin mo na lang doon sa templo. Ang daming hayop doon sa loob ng templo.
It sounds familiar ngayon, mga kapatid. Wala kang makitang templo, may hayop. Subalit sa spiritual temple ng Panginoon ngayon, which is man, napakaraming hayop dyan. Hallelujah. Kaya pinagtutuwad ng Panginoon ang mga bagay doon sa loob ng templo. Sabi ng mga Pariseo, ano ang authority mo? Bakit mo ginawa ito? Sabihin mo sa amin. Nung pinagtutuan niya, pinapalaya sa iyo mga hayop doon. Pinapalabas niya ang hayop. Sabi niya, huwag niyong gawin ang bahay ng hayop, ang bahay ng aking ama. Ang bahay ng ama doon ay ang templo. Nung sabihin ng Panginoon ng mga Pariseo, give us from where authority comes ang iyong ginawa ngayon. Saan ang galing yung otoridad mo? Naku po, ang sagot ng Panginoon, destroy this temple. Are you hearing me? Patutuhanan mo yung sinabi mo, na may authority ka, taka, sabi ng Panginoon. Sirain niyo yung templong ito. Praise the Lord. But on the third day, I will raise it up. Do you hear me? Ang kailang pagkaunawa, ang templo na sinabi ng Panginoon, yung templo talaga na ginawa ni Herodes. Nung sabi ng Panginoon, sirain yung templong ito. Pero may dugtong siya, sabi niya, and on the third day, I will raise it up. Amen po ba? Kaya, hindi lang naman sabi ng mga Pariseo, 46 na taon na ginawa ng ating mga ninuno itong templong ito. Sisirain mo lang at sa mga itong araw itatayo mo. Look at their understanding. Their understanding is physical. Their understanding is literal. But the Lord Jesus Christ is trying to bring them a spiritual understanding. Amen? Yung palang templo na yon, sino mga kapatid? Nung sabihin ng Panginoon, destroy this temple, and on the third day, I will raise it up. Hallelujah! Sino yung templo na yon? Di ba siya? Yung sabihin niya, sirain yung templo ito, it pertains to the death of Christ, the crucifixion of Christ. But on the third day, I will raise it up. At sa pangatlong araw, tumayo ang ating Panginoon. Hindi siya napigilan doon sa kanyang libingan, mga kapatid. Yun yung fulfillment na kanya sinabi in the third day, I will raise it up. Now, para madali tayo. So yung temple, sinasabi niyang destroy this temple, walang iba kundi ang kanyang katawan. Amen po ba? Now, nung sabihin niya sa John chapter 14, the same book, the same author, it was written by John, the beloved mga kapatid. John chapter 2 and John chapter 14. The same author, nung sabihin niya, in my Father's house are many mansions. Ano sa pag-unawa niya? Di ba ang Father's house chapter 2 ng John? Templo. At tumukoy sa kanya sarili mo na. Sa kanya sarili mismo. Bakit ang John chapter 14 ang understanding ng mga pastor ngayon? Pakinggan niyo ako. Sapagkat ito yung totoong, ito yung pangunawa ng mga pastor ngayon. Nang sabi ng Panginoon, Father's house are many mansions, and I will go there to prepare a place for you. Ang kanilang sinasabing Father's house ay langit. Kaya nga doon sa amin, sabi ko, pag mayroon kayong mabasa diyan sa the whole chapter of John chapter 14 na nagbanggit ng langit na pisikal, magpaputol ako sa hindi. Wala po. Ang binanggit ng Father's house diyan, walang iba kundi ang tao. Sapagkat kung basahin yung chapter 14 verse 23, sabi niya, ang lahat ng umiibig sa amin, sa akin at sa Ama, ako at ang Ama ay pumunta sa Kanya, and we will make an abode in Him. Yung kasing Father's house, mga kapatid, in my Father's house are many mansions. Yung mansion dyan sa Greek word ay moni. Nang ibig sabihin sa moni is habitation. At sinabi niya sa verse 23, we will make our habitation on that man. Gawin namin tirahan yung tao na yun. To cut the story short, mga kapatid.
Ang Father's house ay walang iba kundi ang tao. My Father's house are many mansions. Ikaw, ako. Tayo ang mga mansyon, mga kapatid na tinitirahan ng Panginoon. And the revelation of the Scripture, Paul is preaching the Christ that is not living in that physical heaven. Paul is preaching the Christ that is living in you. The Christ that is in you. Si Kristo na nanirahan sa inyo. Kaya nga, saan ba siya ngayon? Ang sabi na ninyo, napakalayo niya. Pero sabi ng Biblia, that they should seek the Lord and perchance they might feel Him and find Him, though He is not far from every one of us. Do you hear that word? Hindi pala siya malayo sa bawat isa sa atin. Pero bakit sinabi na rin yung napakalayo ng Diyos? Hallelujah. Baka magalit na si Sister Baro sa akin. Di ba? So yun yung recognition ng parents, mga kapatid, na ang batang yan ay mula sa Diyos. At nais kong isiksik sa kaisipan at puso ng mga magulang na ito. Mayroon kayong assurance, kapatid. Acknowledging that that baby comes from the Lord is an assurance. Hindi mo wala yung batang yan. Hallelujah. Sapagkat mayroong scripture na sasabing, iingatan ng Panginoon ang lahat ng bagay na kanyang ginawa. At titiyakin niya na walang isang mawawala. Hallelujah. Huwag niyong guluhin yung kaisipan ninyo. Pastor, may mga baka yung bata niyan, pagdating niyan, magkaroon ng bisyo, magkaroon ng, mga kapatid, nakulong ako. 12 taon akong nakulong sa Lord Bilibid. Baka magulat kayo. Sintensyado ko ng life sentence sa sundalo ko dati. Hallelujah. Kung tingnan mo yung buhay ko, wala nang pag-asa. Wala na talaga. Kahit doon sa amin, nung in-apply ng asawa, ang aming pagpunta rito, sabi ng mga tao, hindi makapunta yan, next convict yan eh. Life sentence ako. Life sentence ako. Hallelujah. Murder, double murder ang aking kaso. Baka, magpaano ka pa? Wala ka na eh. Doon sa loob. Hallelujah. 12 taon, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat sa 12 taon doon sa loob ng kulungan, may ginawa ang Diyos talaga sa aking buhay. Hindi ko sinabing perfecto na ako. Baka yun yung mga kaisipin nyo. Paano yan, Brother Gilbert? Baka pag laki niyan, magkaroon ng mga barkada yan. Mga kapatid, huwag mo problemahin yan. Huwag mo problemahin yan. Anak ng Diyos yan. Hallelujah. Kahit saan pa siya nadaan. Masabi, pipiliin niya yung daan na maanong na rin yung babako-bako, yung crooked na daan, crooked way. Hindi na yung problema yun, mga kapatid. At the end of the day, sapagkat sinabi ng Scripture, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Sino ka man, talagang luluhod ka sa harapan mo. Amen? Praise the Lord. So, recognition sa parents. Pagkatapos commitment. Kung dirisyon ako, Pastor Paul, baka panis niyo mo tingnan na. Hallelujah. Commitment sa parents, mga kapatid. Yung dedication ng bata is commitment. Na yung bata na yan, yung kanyang buhay at kanyang bukas, yung uri ng kanyang buhay, ay mag-fulfill siya kung anong plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Ako po'y nakakasiguro, mga kapatid. Nakakasiguro ko. Mamatay man ako, wala na ako, kasi 67 ako eh. Isipin mo si Sister Maros, na sinabi mo yun si Brother Gilbert na, kung halimbawa lang, halimbawa lang, na ang bata na ito ay maging matagumpay sa harapan ng Panginoon. Amen? May makita man tayo mga flaws sa buhay ng bata, mga kapatid. Huwag mo isip, huwag mo lalahanin. Hawak ng Panginoon ang buhay ng tao. Hawak talaga ng Diyos. Hindi niya yan pwedeng ibigay kay Satanas, sabi niyo. Why? Dapat bayad yan sa dugo ni Kristo. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Hindi mo ba?
Bayad yan sa dugo ng ating Panginoon. Hindi niya pwedeng isurrender yung bata na yan, mga kapatid. At wala talagang iba talagang kukuha sa buhay ng tao. Kundi ang Diyos. Last, dedication of a child is a pledge of the parents, mga kapatid. Isang pledge. Ito nga ang dapat talagang, sino ba? Marami ba ditong ninong at ninang? Saan yung mga ninong? Oh, praise the Lord. Hallelujah. yung mga ninong at ninang. Kasi, yung mga ninong, kunti lang. Iba itong dedication of a child sa infant baptism, yung pang christening sa atin, yung bata na bibinyagan. Kasi, yun yung yun yung ginawa ng Roman Catholic, di ba? Pero so I said, wala ngayang back up sa scripture sapagkat walang sino man sa scripture na binautismo na bata. Wala. Kung bautismo ang ating pag-usapan, binautismohan si Jesus Christ, si Christ ang ating pattern, 30 years old siya. John the Baptist, David, 30 anyos na. Yun yung age of maturity, mga kapatid, before entering the ministry. Bago sila binautismuhan. Amen? So, wala talagang bata. Walang bata. Hindi ko kayo inopen, mga kapatid, hindi. Kundi ang ating purpose dito, that the truth shall set us free. Amen? Hallelujah. Kaya ang dedication, hindi po ito sacrament, but symbolic, mga kapatid. At pag kilala talaga na ang batang ito ay mula sa Diyos. Amen? Christ was presented to the temple 40 days ang kanyang edad, mga kapatid. After the purification, days of purification were fulfilled, sabi ng Panginoon din sa Scripture, binasa kanina, si Kristo dinala doon sa templo upang ipresentar sa Diyos. Sapagkat yun yung batas. Yun yung hinihingi ng batas. Sapagkat ang lahat ng panganay na lalaki, pag panganay siya lalaki, mga kapatid, he is for the Lord. Sa Diyos yan. Si Jace, mga kapatid, ay para sa Diyos. Kung sa Old Testament talaga, sabi ng Panginoon, i-offer mo sa akin yan, sapagkat akin yung bata yan. Anak man ng tao, anak man ng hayop, mga kapatid, sa Panginoon talaga yung panganay. Mabuti na lang, hindi tayo ngayon sa Old Testament, mga kapatid. Although, kaya nga sabi ko, act of faith ito, mga kapatid. Pagtitiwala sa batang yan. Hallelujah. But you have no ultimate ownership over the child. Why? Because the child belongs to God. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, kailangan talaga yung word, mga kapatid. Mayroon pa sana akong sa inyo, pero mataas na, masyado na mahaba kung makipang niyo. Pag sabi mo, Pastor, hindi na kami maulit magpunta rito. Mataas ang salita. Kaya mag-uwita. Pero ang aking dalagin na hindi ninyo malimutan ang mga napag-usapan natin dito. Kahit anong reliyon meron tayo, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. At darating talaga sa punto ng buhay mo, ito lang ang masaklap doon eh. Whether you like it or not, you will bow before the Lord. Sa gusto mo at sa hindi, tayong lahat talaga. Sapagkat hindi ka nagmula sa butas ng kawayan, mga kapatid. Tayo ay lumabas sa kamay ng Diyos. God has ownership over us. Siya ang may-ari talaga sa atin. Kaya whether you like it or not, one of these days, you will bow before the Lord. You will kneel down before the Lord. Kahit anong reliyon pa meron ka. Amen? So, harinawa, mayroon tayo na pag-usapan ngayon na nakapagdulot sa inyo ng buhay. Hallelujah. Kinakailangan lang mag-imbak kayo ng salita ng Diyos sa mga ninong at ninang. Katuwang kayo, sapagkat kayo ay pangalawang magulang, nag-commit kayo ngayon dito sa congregation na ito na maging alalay kayo sa buhay ng bata niya. Amen? Sa mga magulang, wala po tayong ibang hangad na kayo pagpalain ng Panginoon. Sa mga pangalawang magulang, ninong at ninang, ang amin pong dalangin na kayo'y pagpalain ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, sapagkat kinakailangan ka sa buhay ni Jesus. Amen po ba, mga kapatid? So aking nirequest ang mga magulang. Tumayo. Kanina bata dito sa harapan. At ang mga ninong at ninang. Tumayo lang kayo dyan at tayo manalangin, mga kapatid. Dito kayo. Yes.
Dito kayo. Harap kayo dito. Ang mga ninong at ninang, dito kayo sa likod ng bata. Kung mga dito kayo mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabay-sabay natin ipanalangin ang mga magulang, ang bata at mga ninong at ninang ngayong umaga. Hallelujah. Ating yuko ating mga ulo. Sige po, let us all request the ninong and ninang to be back at the back. Ako na po. Yeah, kahit kayo na lang, kayo lang. Andiyan na lahat ng ninong at ninang. Ba't tatlo lang ninong? Ninang? May absent po kasi. Wala may absent ba? Ilan ba ninang mo? Ilan mo? Praise the Lord. Sige po, tayo ay manalangin mga kapatid. Tayo manalangin. Aking inanong lahat ng mga tao na magtumayo. Mag-iisa tayo sa panalangin. Father, we thank you, Lord God, for the word that you have revealed to us this afternoon, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Patunay nga, Panginoon, na ikaw ang may likha sa lahat ng bagay. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang sinimulan sa lahat ng bagay, Panginoon. Lahat ng bagay namin natamasa sa mundong ito. Marami pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos ang gumawa sa aming kaligtasan. Hindi po kami, Panginoon, kundi ikaw. Maraming salamat sa kaloob ng buhay ngayon. Hallelujah. Sa buhay ni Jace, Panginoon, na sa aming harapan ngayon, Panginoon. Kami po ay nagpasalamat, O Diyos, sa buhay na binigay mo sa Kanya. At alam po namin ang batang ito ay lumaki na mayroong takot sa iyo. Ang batang ito ay maging mananagumpay. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay nangako sa bawat isa sa amin na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami papabayaan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ingatan mo ang bata. Hallelujah. Katulad siyang pag-ingat sa kanya nung siya ay nasa sinapupunan pa ni Sister Maros, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo siya hanggang sa kanyang paglaki na magkaroon siya ng takot sa iyo. Magkaroon siya ng approval mula sa mga taong kanyang makasasalunga, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Dalangin namin ang mga magulang na ikaw rin po ng magpala. Pagpalain mo si Sister Maros. Pagpalain mo si Brother Jesse. Panginoon, sa kanilang mga trabaho, hallelujah, sa kanilang mga pagkakitaan sa araw-araw, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Hawakan ang kanilang buhay, ingatan mo sila, Panginoon. Praise the Lord, sa trabaho nila. Ano mga bagay na hinaharap, Panginoon, haharapin nila ito, hindi sa kanilang sariling lakas, kundi harap sila dahil may Diyos sila sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, at sa mga pangalawang magulang, mga ninong at ninang ngayong umaga, sila rin po ay aming dinadalangin, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. Upang maging katuwang sila sa paglaki ng batang ito. Maraming pong salamat, O Diyos. At ang buong kongregasyon ngayong umaga, Panginoon. Kami po ay nagdiwang. Thank you for the spirit of rejoicing na sa aming mga puso ngayong umaga, Panginoon. Sapagkat aming narinig iyong salita. Hallelujah. Nagkaroon ng pag-asa ang buwan isa na walang sino mang mawawala sa amin. Maging ang buhay ng batang ito na aming inaalay sa iyo. Narito si Jess, Panginoon, sa iyong harapan niyo. Hawakan mo siya, Panginoon. Sabi nga sa iyong salita, all the male are mine. Maraming po salamat, O Diyos. Sa iyo po namin pinagkatiwalang lahat ng bagay ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat mga kapatid. Ay, magsiupo po tayo ulit. Pasensya na po magbibigay sana ng offering, wala dito eh. So, bigla lang po ito. So, share ko lang po sa inyo yung tungkol sa tithes and offerings. Yung po bang kaibahan noon? Sino po ba sa atin dito yung nasa Christian life at saka naniniwala doon sa tithes? Na obligado po tayo sa tithes.
Kasi yung tithes yung binibigay natin, yung pinipreach ng mga pastor na kailangan mag-tithes ka sa simbahan, 10%, mga ganyan ba? So, from the other pastors, parang obligado po tayo dyan kasi meron sila pong reference na kinukuha sa Bible from the Old Testament, which is ang Malachi 10:3. Ah, 3:10 pala. Yun naman, hindi ko bisado. Can we put it projector? Yan kasi nakalagay mo dyan excuse me. Dito ako magsisimula sa 6. So sabi diyan, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will I mere mortal rob God? Sabi diyan. Yet you rob me, sabi diyan. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Dalawa po yan, tithes and offerings. So you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me, sabi ng Panginoon. So bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Mababa po ito. So I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nation will call you blessed, for yours will be a delightful land. So dito po ito pong ginagamit ng mga pastor palagi. Kailangan mag-tithes tayo, 10%. No, kahit kung sahod natin $10 na a week, kailangan 10% doon sa simbahan. So in the New Testament, nung dumating po si Jesus Christ, hindi ba po ni Jesus Christ yan Hindi naman, basta sabi ni Jesus Christ is, cheerful giver, offer. Offer ka, hindi yung obligado ka 10%. Kasi ang kautusan dito, ayon sa pag-aaral namin na galing kay Pastor, itong kautusan ko ito is galing para po sa mga Israelites, sa mga Levites. So, sa pagbigay po natin sa Panginoon, kailangan po galing dito, galing sa puso natin. Walang ibang balak o walang ibang expectation na in return magbibigay sa atin ng Panginoon, just like blessing. Kasi dito po, ini-emphasize na kung magbigay sila ng tithes and offerings, they will call their nation as blessed. So, pag ganito po ang purpose natin sa pagbigay sa Panginoon, hindi po tayo nag-o-honor sa Panginoon, nag-o-honor po tayo sa blessings. Blessings po ino-honor natin, not the blessor. Ayun ba? Magbibigay tayo. Halimbawa, let's say, magbibigay tayo offering. Pero ang isip naman natin ng puso, sasabihin na magbibigay ko kasi babalikan ako ng Panginoon na mas marami pa dito. So, ang pina-priority po natin, hindi yung Panginoon mismo. Ang ino-honor natin, hindi yung Panginoon mismo. Yung blessing na magagaling sa Kanya. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Medyo na ito, yung nangyari po sa buhay namin na iba dito nakaalam na. Nung nasa Pilipinas po kami mag-asawa, kami magpamilya, ang buhay po namin talaga, nagsimula kami sa sikap Nang mag-asawa po kami start po ng pag-asawa namin ng misis ko, una po pong hanap buhay is tricycle driver. Yun po hanggang po tuloy-tuloy as the days goes by, years, nagano po ako, nagkaroon po ako ng negosyo ng scrap metal ba? Yung scrap metal. So yung sa scrap metal, maraming sa business nature itself, maraming bawal, maraming legal, illegal, mga ganun ba? So nagkaroon po ako, nag-involve po ako sa isang sindikato na yung pinapasok naming
kalakal, let's say 2 tons, ipapalabas po yan ng scaler na kontak ko sa loob, ipapalabas niya po yan ng 8 tons. Imagine kung gaano kalaki yun. In 3 months, you won't believe it, in 3 months, naging milyonaryo po ako. Doon, talaga. Naging milyonaryo ako. So sa isip ko, kinausap ko si Mrs. Itutuloy ba natin ito? Sabi ni Mrs. Yan, ang daming pera na. Blessing yan galing sa Lord. Yan, galing yan. Tuloy natin yan kasi, di ba, ang mindset kasi natin yaman eh. Mindset natin kung paano tayo yumaman. Yan palagi. So nag-go on po kami. Ang sister, 2003, na-involve kami sa pagiging Kristiyano. Pumasok kami as Christian kasi sa invitation ng pinsan ko. Ang church po, dahil nag-preach sila ng tithes, 10%, naniwala po ako kasi sa isip ko, pag nabigay ako ng 10%, yayaman talaga ako. Ibabalik ito ng Panginoon na mas marami pa, mas matindi pa. Ang ginawa ko, imagine sa isang araw, 80,000, ano yan, mahina pa yan, mahina pang tubo sa kalakal ko. Ang ginawa ko, more than 80% ang binibigay ko sa church namin. Dahil, ang purpose ko, 10% ka na bibigay ng maraming Panginoon, more than 20% ibigay ko. Di ba? Marami pa, supposed to be. Pero, alam niyo ba, sa ginagawa namin, dumami yung dumami yung pera namin. Ang mga bata, kung ano gusto nila. Tapos bili ako ng sasakyan talaga. Yung Hilux sa atin, di ba? Hilux, cash yan. Bili ko cash. Yung Revo, high-end. Toyota Revo, high-end. Bili ko cash na yan. Ang yabang ko dati. So, ang ano po niyan, ang implication po sa buhay namin, marami nga kaming pera, pero ang gulo namin. Hindi ako umuwi minsan sa bahay. Minsan wala ako sa mga bata, hindi ako, yung mga pangangailangan ng mga anak ko, hindi ko maasikaso. Maliliit pa mga anak ko dati. Ang misis ko, grabe na ang tampo sa akin, hindi ko alam. Na-involve ako sa mga sindikato, sa mga underground syndicates doon sa siyudad namin, sa Bacolod. Bacolod talaga. Lahat talaga ng mga illegal. Dahil na-involved din ako sa NBI, doon ko nakita yung mga NBI pala, hindi naman mga honest na mga tao yun. Mga sindikato naman mga yun. So na-involve ako, gulong-gulo ang buhay namin. Talaga ang gulo. Sa kaguluhan ng buhay namin, medyo mababa po ito. Isa po ang nag-pray ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya to. Ang dami na ng pera namin, pero magulo. Wala akong katahimikan. Pinag-pray ko po sa Panginoon. Sabi ko, kung hindi ito galing sa inyo, Panginoon, kunin mo lahat. Yun. Pero alam nyo, ang nangyari, kinuha talaga lahat ng Panginoon. Walang natira. Ang mga tao ko, nakaw dito, nakaw doon. Kasi wala ko eh. Ang misis ko nag-aasikaso ng negosyo. Pero sa bandang huli po, inayos ang Panginoon ang buhay ko. Ang buhay ng mag-asawa, hindi totally nasira. Ang dami po naming, anong tawag dito, mga pagsubok, na sa pagtitiwala sa Panginoon, i-guide niya kayo. Pag ang faith po natin, bigay natin sa Panginoon, kahit anong backslide natin, ibabalik niya kayo. Parang Parang GPS. Di ba pag GPS, nilagay natin doon yung kung saan tayo pupunta. Kahit po mag-exit tayo sa hindi dapat i-exit, ibabalik tayo. Di ba? Yun po ang Panginoon. Ang Panginoon po may plano na sa atin. Simula ng pagkapanganak sa atin, may plano na po yan. Ibabalik tayo sa tamang landas. Isi-save tayo. Kung si Pastor nga, paniniwala namin dito kasi lahat tayo na-save. Kaya it's just a matter of believing God. Kaya nga sinabi John 3:16, that whosoever believe in Him shall not perish
but have everlasting life. So kuwan po may kaibahan po knowing God and believing God. So you have to believe God. When you believe God, you have your faith. Kaya po, lalo na ma-apply po natin itong yung paniniwala natin sa mga anak natin kasi hindi naman po lahat nakabantay tayo sa mga anak natin, di ba? Pero kung isurrender natin mga anak natin sa Panginoon, siya na magbabantay, siya na magagay. Kaya ito lang po ang last message ko, na pag nabigay po tayo sa Panginoon, talagang through our heart, wala pong expectation na may ibabalik sa atin ng Panginoon, ng mga blessings pa. Ang kailangan na po natin, maniwala sa Panginoon, ibigay ang lahat sa Panginoon, isurrender ang lahat sa Panginoon. It's not through tithes or offerings, but ourselves giving to the Lord is already offering. Already offering to the Lord. So, yan lang po ang masasabi ko. Medyo napahaba po. So, let's stand po and let's pray para sa offering natin. Okay. Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we come to you with hearts filled with gratitude for the abundant blessings you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation but a joyful act of worship. Please help us understand that our giving is an expression of our deep love for you and our want to further your kingdom here on earth. Patnubayan po kami sa aming mga adhikain. We declare that you are our Lord and Savior, all in your name, Jesus. Amen. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. Eternal life when your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And turn around when your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can that you, my King, would die for me? Oh Lord, amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you, Jesus. You are my King.
Jesus, you are my King. Say to the Lord, Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can that you, my King, would die for me. Amazing love, I know. It is my joy to honor you. Amazing love, how can that you, my King, would die for me. Oh Lord, amazing love, I know. Yes, it is my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you, yes, Lord. Let us all remain standing for the closing prayer. Hallelujah, Lord. We thank you, O God, for the message that we heard today, O God. May you continue, O God, to touch our heart, our mind, and soul, O God, that we have to remember, O Lord, that you are our everything. Father God in heaven, we thank you, Lord, for our pastor today, O God, that you have used to spread your words, O God. Panginoon, sa aming lahat na naririto, O God, we just want to live up unto you the family that we are representing, O God. Bless our family, O Lord. Bless our household. Continue, O God, hallelujah, to give us your revelation, O God. May your scripture, O God, be inculcated in our mind and in our heart, O God, that you are everything to us and that you love us, O God. Give us, O Lord, the strength to face again the one week, Lord, sa aming mga pagtatrabaho, Panginoon. Give us, Lord, the good health, and give us, O Lord, hallelujah, the spirit, O Lord, to face the whole week, O God. Sa pag-uwi namin, Lord, sa aming mga tahanan, bawang bayan namin, Lord, ang pag-ibig na sinasabi mo, Lord, that you love us so much, that you have died for us, O God, in order for us to be saved, O Lord. Panginoon, sa nalalabi pang activities na aming pagsasalusaluhan, patuloy namin itinataas sa iyong pangalan, O God. We praise your name on high, O God, that all that we're doing today, O God, this is for you alone. You are the author of everything. You are the author of our life. You are the author of our faith. And to you alone the glory, honor, and adoration. This is our prayer in Jesus' name. Everybody said, Amen. Praise the Lord. Thank